Yo, what up? Good day, netizens. This is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nagpa-full tank ako ngayon, 99 pesos, 4 liters. For 2.27 liters. So iaakit na natin ng Tagaytay ngayon tong Honda Supra GT-R 150 para malaman natin kung kamusta naman to sa akyatan at sa test ride. Ito na yung last test ko sa motor na to. Hopefully hindi tayo mabigo, no? So bibigay ko sa inyo yung final verdict ko sa motor na to. So kasama ko yung ilan sa aking friends. So stay tuned and let's go, let's ride. Natin kung sisipain tayo, guys. Mabilis nga. Suplada. Yo, kamusta netizens? Ito, papalik na ako ngayon ng Tagaytay and still riding the Honda Supra GT-R 150. Kamusta naman kayo? December na. Napakasaya, no? Kahit napakadami nangyari nitong 2020. Finally, ito na yung last month of this year. Hopefully maging okay na ang lahat. Kamusta naman kayo? Masaya ba kayo? Kung hindi, paano ko kayo mapapasaya? Siguro kailangan natin magpag-giveaway, no? Ngayong December para sumaya naman ang Pasko ng ilang mga netizens natin dyan. Kung gusto nyo magpag-giveaway ako, just hit that like button. So ito na nga, tinetesting ko ngayon sa isang, hindi ko naman masasabing long ride, pero parang long ride na din. Itong papanik ko ng Tagaytay, no? Dahil check ko lang kung kamusta naman ito sa nasagasaan ko. Kamusta naman ito sa pagpanik ng Tagaytay. Pagka sumakay ka ng Honda Supra GT-R 150, ang unang-unang mapapansin is yung throttle response niya. Napaka-torquey, guys. Kapag nagpremera ka tapos umabante ka, talagang halos umaangat yung unahan. Sobrang lakas niya. Especially na lightweight ako. Kaya talagang mas powerful siya sa akin kasi yung power to weight ratio talagang na-maximize ko. Anyways, may mga kasama pala ako, kaso kasama nila yung kanilang mga nanay, kaya chill ride lang, chill ride, hindi masyado nag-accelerate. Kasama ko sana yung nanay ko, pero ito kasing Honda Supra GT-R 150, natatakot ang nanay ko dito umangkas kasi parang gusto lagi nito speed, parang gusto lagi nito mabilis. Itong Honda Supra GT-R, no? Mabilis nung maghingi ng gear up. Gusto niya magdagdag agad. Tapos nagagalit agad yung makina kapag high RPM. Chill nga lang ako sa 5, minsan 4 sa papanik dito. Pwedeng 4 lang, ganyan. Depende, no? Kung ano yung bigat mo. Ngayon, testing natin yung ayan. So walang kahirap-hirap sa pag-overtake, guys. Sobrang lapit ko na pala. Ito na pala yung Tagaytay Market. Walang kahirap-hirap sa pag-overtake to Honda Supra GT-R 150. And may mga honest takes din ako dito. Gaya ng halimbawa, medyo matigas yung kanyang upuan. So pag sumandal ka dun sa pinakadulo, medyo mararamdaman mo lalo yung pagkatigas niya. So pagdating sa long rides, it's not that comfortable, no? Pero okay din siya kasi kung isipin mo, pagdating naman sa singitan sa traffic, biruin mo sports underbone category na tong motor na to, pero naka upright position siya. Sports underbone category siya nabibilang. Naka upright position siya, so madali pa rin siyang isingit-singit sa traffic, kumbaga. Tsaka guys, napakalakas na ang kanyang engine brake, no? Kapapansin ko sa mga Honda motorcycles, napakalakas ng kanilang engine brake talaga. Kapag it can be a good thing, it can be a bad thing, no? Kasi parang pagka mabilis ka na, though kapag kasi manual yung motor na gamit mo,
makakapag-adjust ka eh. Pwede mong luwagan yung, pwede ka mag-gear up para mas lumuwag yung engine brake, no? Tapos pwede mong bawasan kung gusto mo naman na mas malakas yung engine brake. Sa mga automatic naman, it is what it is. So ikaw mag-a-adjust sa driver. Pero para sa akin, magandang bagay din yon na malakas ang engine brake, dahil makakatulong yun lalo na sa mga downhill, no? O kaya naman sa mga sudden brakes. Yun nga lang, kapag ka nabigla ka ng downshift, no, lalo sa high speed, may tendency talaga na mag-lock yung rear wheel, dahil naranasan ko na siya dito. Nag-lock yung aking rear wheel nung mabilis ako nag-shift ng downshift. Tapos napakaganda ng tunog ng makina niya. Ayun, no. Ang ganda din ng suspension. Lagi ko dinadaan sa lubak para talaga matesting ko yung suspension. Maganda suspension niya. Medyo stiff yung suspension niya, pero kaya pa din kahit sa mga semi off-road experience gaya na nakita ninyo sa aking drive test. Pagdating sa kayatan sa Tagaytay, naku, walang ka problema guys. Oh, 95 ng ng hindi mo na mamalayan. Sobra bilis. Naka 5th gear ako nun. Konting lang, open na kalsada, kayang-kayang ihit ang 100 nang walang kahirap-hirap. Napakaganda na acceleration niya guys. Made for speed talaga tong motor na to. Though syempre small displacement pa rin yan, hindi mo naman masasabing siya yung pinakamabilis sa kalsada. Pero sa mga naghahanap ng thrill and excitement, lalong-lalo na kung single rider ka or pang weekend rides mo, ito talaga yung may re-recommend kong motor. Lalo na ngayong December, ang daming kukuha ng motor ulit, no? Na mga nakakuha ng 13 month, kukuha ng pang down, madaming pang down sa motor, all that stuff. Ito talaga sa pwede nyong ilagay sa bucket list ninyo, sa checklist ninyo, kung ito yung motor na para sa inyo. Pagdating sa brakes, wala din ako masabi. Talagang yung brakes niya, hindi ko may kukumpara sa mga scooters ng Honda, dahil ito gradual yung kanyang pagpreno. Grabe, oh. 80 nang hindi ko namamalayan. Tsaka hindi ka matatakot mag high speed dahil nga ang ganda ng suspension. So kapag may biglang bulaga ang mga lubak, malaki din ang gulong niya. Kaya yon, stable siya sa high speed guys. Malaki at malapad. 17 inches wheels. Sobra solid. Ang ganda ng kapit na. Yung gulong niya, sabi ko nung nakaraan, madulas. Pero magkakaroon ka ng konting development sa kapit ng tires niya. Kapag ka matagal mo nang ginagamit, marirealize mo or madidiscover mo na hindi naman pala siya kasing dulas ng inaasahan mo. So yun, confident pa rin ako sa high speed. Do nga lang, kapag ka super lean na cornering or banking, I don't recommend na masyado kayo magtiwala. Mas okay pa rin sa akin na magpalit, no? Kasi ang stock tires talaga, kahit sa motor, mas madulas yan compared sa mga aftermarket na gulong, no? So yun lang, pagdating sa mga leaning, kung basa ang kalsada, medyo mag-minor ka na ng konti, bawas-bawas ng speed ng konti, no? Pipicture lang ako guys. Kapaganda ng view talaga dito sa Tagaytay, no? Subjective naman, aesthetically wise, para sa akin pogi ang motor na to guys, no? May kanya-kanya naman tayo ng konsepto ng pagiging pogi ng motor. Pero for me, very aesthetic siya. Gusto ko yung mga sharp na mga detalye niya dito. Yung mga sharp, malleable na fairing. So hindi, quality talaga siya. Hindi mababasag basta-basta. Tapos ang taas ng shocks niya, ayan, no? So maganda talaga yung play niya. Hindi basta-basta siya tumutukod. And naka disc brake na rin ang harap at likodan. Tapos naka liquid cooling system pa. So wala ka talagang pangamba na sa mga mahahabang biyahe bigla-bigla ka na lang titirik. Tapos very pogi din sa akin digital panel gauge niya, no? This is actually my last ride dito sa GTR na to, kaya sinusulit-sulit ko na. Napakaganda din ng kanyang digital panel gauge. Color orange yan. Umaga lang ngayon kaya ayan, no, color orange siya. Very straight to the point. Tapos yun, oh, mga aesthetics niya, ganda, oh.
for aerodynamics na ganun din siya design eh, para mas mabilis yung motor. Yun nga eh, sabi ko medyo manipis ang upuan niya, no. Tingnan nyo, ang ganda ng ano niya, mga detalyeng ganyan. 6-speed, DOHC, Supra GTR. Pati ito, napaka-stylish sa akin nito. Buksan natin para marinig nyo. Hindi pa siya silent i-start, wala pa siyang ACG, alternating current generator. Medyo madumi nga lang kasi tag-ulan ngayon, guys. Pero tingnan nyo naman ang muffler, oh, napakapalaban. Pakinggan nyo tunog. Kaangas ng tunog. Tapos ayan, ng pinaka pride ko dyan, galing siya sa Honda for Media Review Unit. Isa na tayo sa mga pinalad na mag-review ng Honda unit at pinapahiram ng ganitong motor. Hindi pa LED to, bulb type pa, pati mga signal lights nya. Very ano naman eh, oh, straight to the point, signal lights, busina, tapos high beam, low beam, tsaka push start. Yun lang ang mga buttons nya. Disusi pa yan, may lock, may key shutter, yan, bulb type pa. Oh, ganda no. Neat din ang design nya. Kung mapapansin nyo, hindi masyado malayo ang tapalodo sa gulong. Ito din, medyo sakto yung clearance nito. So mapapansin nyo, mas madali siyang linisin. Dyan lang ang madumi. Hindi kumakalat or hindi matatalsikan yung angkas. Sa unahan, bulb type pa yung kanyang park light, signal lights nya, ayan. Pero itong kanyang headlight is LED na. So dahil nasa manibela, sabay siya sa pagliko ng motor. So isa yung sa managustuhan ko. And PGM-FI na, meaning to say matipid na sa gas. Naglalaro to sa around 42 kilometers per liter. So tara, punta na tayo ng Picnic Grove. Doon ang aking last destination. Mamasyal-masyal lang. Morning ride to. Wala pa kasing orasan tong GTR sa kanyang panel gauge, kaya hindi ko masasabi ang oras sa inyo. Pero napakasarap talaga mag-ride sa Tagaytay, lalo't ngayong mga December, ganyan. Napaka solid. Kapag beginner ka, may re-recommend ko pa rin ang motor na to sa'yo, dahil sabi ko nga sa inyo, 1 year ako napahinga sa manual transmission ng motor, pero ang bilis ko lang nakabisado ng isang to. So may re-recommend ko talaga siya. Diba? Ang ganda ng tunog. Sabi ka, pagdating sa fuel consumption, napaka-practical pa rin ang motor nito. Kung nakita nyo kanina, bandang Santa Rosa, Laguna, SM Santa Rosa, nagpa full tank ako ng 2.2 liters. So that's 100 pesos, eksaktong 100 pesos. Eh, nakarating na ako dito sa Tagaytay, di man lang umuga yung full tank, no? Di man lang nabawasan. So very practical pa din to pagdating sa fuel efficiency. Neutral pala ako. Na all? Sana all. Ganda ng Tagaytay. Kita nyo, ang bilis na itong acceleration nya, no? 0 to 60, ganun lang kabilis kuhanin. Ngayon papunta ako ng People's Park, ng Picnic Grove. Punta tayo ng Picnic Grove. Masyal lang tayo ng konti, no? Masyado na kayong busy sa inyong mga trabaho. Mamasyal-masyal naman kayo. Kung may motor kayo, gamitin ninyo para mamasyal-masyal. Mag-unwind naman kayo, para hindi laging burn out sa trabaho, kumbaga. Ganda ng tunog. Mamimiss ko tong tunog na to. Ito talaga nagpaano sa akin. Ito talaga na pamahal yung motor na to sa akin dahil sa ganda ng makina niya. Hindi pa hirap yung makina. Yun ang nagustuhan ko eh. Hindi hirap yung makina. Kahit nagigil na, high RPM ka na, binibirit mo na ano ka na, nabira ka na eh. Yung makina ano pa din,
Hindi siya parang stress, no? Na parang hirap na hirap. Sa may picnic grove. Tayo ko nga sila. Ayun yata nandun. Antayin ko yung mga kasama ko. Pasok tayo guys ng picnic grove ngayon. So pagpapasok ka, ayan, temperature check. Pressure na po. Meron na po. 37. Pag ka lang mga facial, pagkababa po. So kailangan safety protocols nila, naka face shield pa din. Facial. Meron na po. So, pagdating doon sa taas. Kaya bibigyan kayo ng ticket pag kayo nakamotor. Tapos diretso na kayo sa parking. Kung mga gusto lang mag-picnic room, meron pa siguro hindi nakakarating dito sa nanetizen ko na nanonood, no? So ganun lang, temperature check. Papaalalahanan kayo na kailangan naka face shield. Tapos may ticket na ibibigay. Ngayon magbabayad tayo ng entrance. Dito, motorcycle parking. So dito tayo magpa-park. Ito, rough road experience. Rough road. Pwede ba dyan? Parang labasan na yan eh. Dito tayo sa safe. Ay, ganun din. Dun pala sa kabila. Daanan pala tong mga to. Huwag tayo sa daanan. Yan, ito safe na to. Hindi na to daanan ha. Wala siyang kill switch sa side stand. Naka side stand na ako. Wala din siyang kill switch dito. Tara, pasok tayo. Ayan guys, payaman tip number 1. Magtayo ka ng CR sa Tagaytay. Kada tao 10 pesos. Ganun yung maman. Pag tinanong ka ng mga friends mo, ba't ang yaman mo na? May CR ako sa Tagaytay eh. Motor, may bayad ang motor, wala. 35 ang car, 100 ang bus. Tapos 50 pesos per head. 4 years old and above. Ay, bawal na yata bata ngayon. Napasok tayo dun. Payment first. Payment. Fill up muna ng information. Ngayon lang yan kasi pandemic, pero pag ano, binabayaran mo dyan, magandang view. Sana all may ka-day. Sana all. May kabayo. Tingnan natin kung sisipain tayo guys. Ang mabait nga. Eh, suplada. Picture tayo sa kabayo guys. Sumakay ma'am, picture 20 lang bayad ma'am. Yan, naka-record. Lapitan mo, sobrang wide niyan. Ito naka-wide to? Oo, sobrang. Kahit nakaganito ka na, ang paningin ganyan. Kahit nakaganito ka. Sakay tayo ng kabayo guys, bayad 20. Talaga. Yun lang, rides lang. You know?
yung feeling. Pwede na magdama. Feeling. Yun oh. Pakilala naman ako. Sabi ito pala sa mga yan, kabayo. Ipatayo kaya? Ikaw. Tsaka lumapit ka, natatakot ka pa sa kabayo. Ano? Side view. Bakit nahangin? Dito, side view. Tingin niya. Sitaan. Ayan, ang ganda! Last. Yung kita yung paa niya. Ito kaya makakita na to. Oo, sobrang layo niya. Yan. Kahit ganito nga sa mukha mo, ganyan mo yun sa mukha niya. Okay. Yan, malayo yan. Tara mo. Ayan guys, ganito pala feeling ng sumakay sa kabayo. Ayan siya. Mukhang kinakaya naman niya ako. Kaya nito mabigat kuya. Ayan, sir. Ilang taon na yung ganitong kabayo? 15 years old? Dahil lalaki pa to? Hindi na, sir. Ah, ito na yun. Sana ba po, hindi kasi nangyayat sila. Umayat. Paano patakbuhin? Huwag mo patakboyin. Pag-ride naman po sila sa room. Sisipa. Hindi mag-picture. Bababa na ako kuya. Pampasin mo yung... Kamera nyo, ma'am. Yay! Thank you. Salamat, sir. Okay na, sir. Bitawan mo na, sir. Yan. Mabait naman siya. May pangalan ba yan kuya? Si Golden. Si Golden. Kala ko si Richie. Richie the Horsey. Beachy Cliffs.